Kanya-kanyang entry ang mga netizen para ibida ang trending video na ito. Kung saan makikita ang labis na tuwa at excitement ng mga magulang na ngayon pa lamang natupad ang pangarap na makabiyahe sa ibang bansa. So, dumating na yung food natin, guys. Isa na riyan ang video ni Novelyn mula Lasam, Cagayan Valley, kung saan nakikisabay sa trend ang kanyang 66 at 69-year-old na ama at ina makibiyahe sa kwento ng kanilang tagumpay. Simple lang ang kinalakihang buhay ni Novelyn. Pagsasaka sa lupang minana ang pangunahing kabuhayan ng kanyang mga magulang. Pero kinailangan daw nila itong isangla. Kahit marami kang ani, medyo mababa pa rin yung mapagbebentahan mo. Kaya ginawa daw ng inay at saka itay, sinanla nila yung lupa namin para may pampaaral yung ate ko. Para makatulong sa mga magulang, nagdesisyon si Novelyn na magtrabaho sa edad na 16. Nagtrabaho ko as katulong, sales lady, nag-call center din ako ng siguro mga 3 months. Yung ipon ko, yun yung pinang-start ko ng mag-aaral ko. Tapos hanggang sa graduate ako, nahirap pero kinaya naman. Marunong siyang dumiskarte. Nagluluto siya ng pastillas, turon. Yun para dagdag allowance niya, sir. Ang pag-abroad, wala naman daw noon sa plano niya. Friend ko kasi, gusto niya mag-abroad. Tapos nakipasa-pasa din ako. Hanggang sa ako yung tinawagan. Si Novelyn, sinunggaban ang oportunidad. Pero ang pangingibang bansa, inilihim niya raw sa kanyang pamilya. Dimi pa'y napanintultulodin at dimi mga among agabrodan. Sinabi ko sa kanila, kaso pabiro, ayoko kasi nang iniiyakan ako. So tumawag na ako na nandito na ako sa Taiwan. Sumugal si Novelyn sa Taiwan bilang factory worker. Dito niya rin naramdaman ang hirap ng mawalay sa mga mahal sa buhay. Pag OFW ka, mag-isa ka, gagawin mo lahat. Kahit may sakit ka, kailangan mo pa rin pumasok. Minsan, pag na-homesick ka, iyak mo na lang talaga. Parang, tama pa ba itong ginagawa ko? Yung ganun. Pero iisipin mo lang na para to sa family ko, parang biglang lumalakas ka, ganun. Labis naman ang pagpapasalamat nila para sa mga sakripisyo ni Novelyn. Para manipod kanyaming agasawa, aging gana kanda kita kakabsat na, aging gana kakaanakan na, notik in short hanga na imot. Sa kanyang pagsisikap ng 7 taon, unti-unting natupad ni Novelyn ang kanyang mga pangarap para sa pamilya. Ang sakahan na kanilang naisanla noon, sama-sama na nila pinagyayabong ngayon. Pati na nga raw mga pamangkin, sinusuportahan din niya. Madami pong naitulong sa akin si tita, especially sa pag-aaral ko po hanggang nakagraduate ako. Kasla iso na po iti. Si Marano nga nagbalin nga namin. Yaman na ti adwading. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi makakapag-aral yung mga pamangkin mo. Pero ang isa raw talaga sa pangarap niya, bukod sa may ahon sa hirap ang pamilya, ang madala niya sila sa Taiwan. Ano lang yun, joke lang yun dati. Ngayon, sabi ko, bakit hindi ko totohanin? 3 buwan na nga raw na tinipid ni Novelyn ang sarili para makaipon ng pera para sa dream travel nila. Bumili na ako ng ticket nila, ayaw pa rin nilang maniwala. Tapos sabi ko, flight nyo na sa ganito, ganyan. Tapos sabi nila, makakaranas na din daw silang mag-aeroplano. Ingat kayo! Wow. Wow. Okay, kumkunan nila kay gusto gayam teglogan ti aeroplano. Worth it naman daw nang makalipad na sila sa Taiwan. So, dumating na yung food natin, guys. Mula sa restaurant, hanggang sa iba't ibang pasyalan sa big city, todo enjoy at todo po sina Tatay Romulo at Nanay Rose Melinda. Anong tinda nyo? Ami nga ipagaro nga makapan kami di Taiwan. Tungtuwa sila, yung parang mga bata. Tungtuwa ako kasi kaya ko rin pala. Kala ko kasi hanggang pangarap lang siya. Siguro ganito din yung feelings nila kapag nabibigay nila yung gusto namin nung mga bata pa kami. At hindi lang dyan nagtatapos ang project ni Novelyn, ha? Dahil ang sunod naman niyang goal, Ginagawa ko ngayon is
is ipinapatayo ko yung bahay na titirahan nila para maging komportable naman sila sa buhay kahit papaano. Lahat daw ng ito, sukli niya sa pagmamahal at sakripisyo na ipinamana sa kanya ng kanyang pamilya. Thank you pa rin sa lahat. Alam kong hindi ko masyadong laging sinasabi, pero lagi ko yung naiisip kasi kailangan lagi kayong malakas kasi wala pa akong baby. Alagaan niyo pa yung magiging anak ko. So dapat mahaba pa yung buhay niyo, ganyan. Tutuparin namin lahat yung mga sinasabi mo kasi mahal na mahal ka namin na. Sana haba pa ang buhay nating lahat. Ano ba yan? Iyak talaga ako. Ang pagsasamahan ng pamilya, minsan pinagtitibay ng distansya. At gaano man kalayo o katagal ang iyong paglalakbay, palagi lang silang nandyan. Hindi magsasawang maghintay at magmahal. I love you very much.